So sa mga hindi po nakakilala sa akin, sino ba yung kulokoy na yan? Ako po si Brother Paul Eguia. I'm a member of the Preaching Com. At opo, pastor po ako. Ayan. Maganda umaga po, pati po sa mga people who are watching online. We are in a new series today. Sino po yung mga nandito last week? Balita ko, ang pogi daw nung nag-preach last week. Alam mo, natutuwa ako kasi sabi niyo, oo, tas may tawa. Parang natuwa ako, tas biglang na-bad trip ako. Ayan. So, ang ano natin, meron po tayong series ngayon. Ang bago nating series. Last week, ano yung pinag-usapan natin? Sino yung mga nandito last week? About introspection. Ayan. Meron ako mga nakikita na mag-asawa na gagagano na. No? So, kamusta ba ang relationship natin? No, not just husband and wife, kamusta ang relationship natin overall? Malaking natutulong siya, di ba? Pagka na-i-apply natin yung ating introspection. And for today, magkakaroon po tayo ng bagong series at ang bagong series natin, bago pala tayo pumunta sa ating bagong series, gusto ko lang i-congratulate lahat ng mga 16 graduates pala sa Basic Biblical Counseling ng Back to the Bible PH. So, ayan, yung mga graduate, no? So, Tita Lani, yung parang ating valedictorian. Ayan. So, ang gagawin po natin, hindi po tayo gumagawa lang ng event, yung synergy event, tapos biglang ginawa nating focused. Ngayon po, magko-create na po tayo ng team, no? Na para magkaroon po tayo ng counseling. Every time magkakaroon tayo ng problems, conflicts, 'di ba? Hindi na bias, 'di ba? Meron na po tayong team na mag-handle nun. And if ever po magkakaroon po ng mga disciplinary actions, meron po tayong restoration program for everyone. Yun yung goal. And nung ako po is nag-undergo din po ako nung nawala ako sa ministry, isa yun sa sinabi ko sa puso ko na ako na yung last person na makaka-experience na parang hindi ako nagkaroon ng ganitong program. No? So, moving forward, the church, and together with its leadership, yun yung gusto natin mangyari. No? To continuously improve the body of Christ, particularly dito sa ating local church, to serve everyone. So, ako po, excited po ako sa mga gagawing steps pa ni Lord moving forward. And from now, with partnership of the Back to the Bible Philippines, gagawa po tayo ng team. Meron pong mga assessments na gagawin on how to set up our counseling team dito sa church. So, yun. Praise God po dyan. So, sa atin, ngayon po, magkakaroon po tayo ng series. Ang title po ng ating magiging bagong series is After God's Own Heart. So, kilala po natin sa mga hindi Bible person dito, meron pong character sa Bible na ang nickname niya is, he is the man after God's own heart. No? Siya po si David. So sa mga people po na first time pa lang makakarinig about the Bible or about sa story ni David, kilala ng mga tao globally yung story ni David and Goliath. And maraming ang mga tao nagsasabi, akala nila it's a fictional story and it's a figure of speech na pag meron kang kakalabaning giant sa buhay mo, David and Goliath story. Pero little that they know na this is really a true event, no, na nangyari, and it's part of Israel's history sa greatest king ng Israel. And ang magiging purpose lang ng ating series para malaman natin yung story ni David na hindi natin masyadong alam. Ang alam lang po natin, si David ay pumatay kay Goliath. Tama po ba? Pero marami pong story si David na magaganda na makakakuha po tayo ng mga insights and inputs para malaman natin pag ang tao is following hard after God, ano ba yung paano siya mag-respond sa mga situations. And marami tayong, throughout this week, this will be a 5-topic series. Pag-aaralan po natin kung ano-ano yung mga iba't ibang circumstances na na-experience ni David could be na-experience din natin na very challenging in a Christian life. Ang dali ba pwedeng magsabi na, maging Kristiyano tayo, dapat ganito gagawin. Pero ibang istorya na pagka nangyayari na yung mga hindi ideal scenarios in our life. Tama po ba? So makikita natin throughout this series, si David, kung paano siya mag-respond sa iba't ibang challenges na may encounter niya throughout his life. Ang nakakatuwa dito, si David, no, ang nickname niya is ito, a man after God's own heart. No? Diba? Sino dito yung meron dalawang pangalan? Yung dalawa yung pangalan nila. Meron pa po ba di? Ayan, di ba? Ako po, Paul David. Pag nagagalit po si mama, no? Paul David. Yan, no? Imagine nyo yung tatay ni David, no? Pag nagagalit,
A man after God's own heart. Ganun siya magagalit, no? Tinatawag niya yung buong pasumahaba, di ba? Pagka nagagalit yung mga magulang natin, masumahaba yung pangalan natin. Nakakatuwa lang kasi ito yung nickname niya, di ba? Kung tayo, magkakaroon tayo ng code name. Kung tayo tapos na yung time natin in this life, no? Tapos, anong magiging nickname mo? The man after God's own heart. Napakaganda. Di ba? Meron po ba kayong mga naging nickname growing up? Di ba? Ako, iniisip ko, nagkaroon ba ako ng mga nickname, no? So, ang naalala ko, yung mga pinsan ko, ang nickname nila si Mata, pati si Ulo, no? So, ngayon kasi, dati kasi nung time po namin, nung wala pa yung mga tinatawag nating politically correct na statements, no? Dati, nung mga time po namin, grabe part na ako ng mga matatanda, no? So, dati, nung time namin, di ba, kung ano yung hindi ka aya-aya sa itsura natin, yun yung tawag sa'yo. Di ba? O, ito na naman si Ilong. Di ba? Kaya pagka malaki yung mata, ito si Mata. Pag malaki ulo, si Ulo. Ngayon, hindi mo na yung pwedeng gawin. Hindi na po natin yung pwedeng gawin. Yung mga ganun joke. Di ba? Kasi baka maka-cancel tayo. Pero dati, normal yun. Di ba? Hindi na-offend sila. Kasi, pagka sinabihan mo, dito na naman si Ulo, babalikan ka niya, ito talaga si Labe. Diba? So, ganun yung mga dati, mga palitan dati, kung ano yung hindi okay sa'yo. Pero ang ganda lang, na pagka, ang nickname mo is man after God's own heart. And tatanungin natin, kung sa atin, yung mga nickname natin, di ba? Alam ko na pala, yung nickname ko dati, Bansot. No? Masama nga yung loob ko kasi sinasabi nila, paano ka ba pinalaki ng magulang mo? Hindi ako napalaki ng maayos ng mga magulang ko. Hindi ako lumaki. So, nakakatawa lang kasi pagka meron tayong mga tinatawag sa atin, merong reason behind it. Tama ba? Pero si David, pag tinanong natin, ano ba yung man after God's own heart? Saan ba nanggaling yun? Kanino ba yun nanggaling? So, minsan, merong mga tao na dapat ang tawag mo sa akin is pogi. Di ba? May mga ganun. Ang tawag mo dapat sa akin, matalino. Pero kay David, sino ba ang nagbansag sa kanya niyan? Nung una, sabi ko, bakit nga ba na tinawag si David na a man after God's own heart? Kanino ba yan? Sa Bible scholars ba yan galing? Actually, galing po yan kay Samuel. At si Samuel, sabi po yan ni God kay Samuel. So kung merong mang nagbansag ng nickname na yan kay David, it was God Himself. So makikita po natin yan sa 1 Samuel 13. Mamaya, titingnan natin yung story. Ngayon, titingnan lang natin yung verse kung saan siya nakuha. Pero mamaya, dadaanan po natin kung ano ba nangyari nung time na yan. So ito yung time na nagalit si Samuel, yung prophet, kay yung existing king ng Israel. At sinasabi niya, how foolish! You have not kept the command the Lord your God gave you. The Lord would have established your kingdom over Israel forever. Tapos sinabi niya, but now your kingdom must end, for the Lord has sought out a man after His own heart. Kay God pala siya galing. So hindi pala to gawa-gawa ng Bible scholars. Hindi pala to something na sinabi ni David na tawagin niyo akong ganyan. Kasi unlike, di ba, si John. Alam niyo ba kung si John the Beloved, kung kanino galing yung the Beloved? Sa kanya. Di ba? Kung babasahin niyo po yung gospel niya, ang tawag niya sa sarili niya, the Beloved. Maganda rin pag-aralan po natin yun. Di ba, sa susunod, no? The Lord has already appointed him to be the leader of His people because you have not kept the Lord's command. So pag sinabing after a man, after God's own heart, ano bang ibig sabihin nun? Ano ba ibig sabihin nun? And makikita po natin yun, sinabi po yun ni Apostle Paul. No? Nung siya po ay nag-testimony sa early church at kinakwento niya yung goodness ni God at kung paano throughout history, no, present si God at nung time nila si Jesus. Makikita din natin yan, same chapter 13, pero sa Acts, Book of Acts. Then the people begged for a king. And God gave them to Saul, son of Kish, a man of the tribe of Benjamin. Kaparehas niya ng tribe si Saul, ni Apostle Paul, who received for 40 years. Basahin po natin yung verse 22 ng sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Yun. Yun pala yung ibig sabihin nun.
because He is a man na gagawin lahat ng mga gusto ni God. Pero in the duration of the series po, makikita po natin na it wasn't so. Maraming mga time na si David, lalo na sa last topic ng ating series, makikita natin yung kung paano siya nagkaroon ng downfall. And ang maganda, good news po dito mga kapatid is, we don't have to be perfect to be called a man after God's own heart. We can fall, we can experience brokenness, pero ang pinaka-importante sa huli ng laban natin, na kay God tayo. Okay? So let us pray. Dear Heavenly Father, we want to thank you for this time that you have given us. Thank you, Lord God, for your goodness in our life. Thank you, Lord God, for your faithfulness throughout the week. Lord, for today, may you just open our hearts and our minds, grace us with your presence, and Father God, use me as your mouthpiece. Anoint me as I deliver your word today. Thank you, Father God, in Jesus' name. Amen. Okay. So, question po. Sino dito, bago po tayo magpunta sa ating question, no, para natin malaman, gusto natin ipakita dito, yung Greek versus Hebrew perspective. No? Alam niyo po ba kung saan naisulat yung original translation, kung saan naisulat yung New Testament? Sa Greek, di ba? Ang Old Testament, Hebrew. No? Ang Old Testament po, which is yung passage na babasahin po natin na magagaling sa 1 Samuel, ay galing po siya sa Hebrew. Diba? Hebrew written po siya. So makikita po natin, meron po silang difference. Sa Greek, kailangan expresses truth using words, ideas, definitions. Prefer outlines, list, and bullet points. Pag sinabi na, a man after God's own heart, ang ibig niyan sabihin is, ganito, 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 ganito. May measures dapat. Diba? Pero pag Hebrew perspective, more of expressing truth using words, pictures and stories, prefer poetry, imagery, symbolism. Pag ang Greek mindset or Greek lens, tatanungin mo, sino si Jesus? Si Jesus ay ganto, 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 ganto. Pero pag ang Hebrew po is tatanong natin, sino si Jesus? Alika, pumunta ka sa community namin para ma-experience mo. So kaya yun po ang magiging perspective natin, magiging lens natin ngayon. Pagsasamahin po natin yung Greek mindset and yung Hebrew mindset as we journey dito sa ating series. Excuse me. So, ang magiging topic po natin for today is man after God's own heart in the terms of waiting. Ayan. Sino dito ang mahilig maghintay? Siyempre wala. 'Di ba? Kahit na ako, no? Dati meron akong friend, sinasabi, uy, patingnan mo kung meron ka ADHD. Sabi niya sa akin, no? So sabi niya, isa sa mga simptomas na meron kang ADHD is ayaw mong maghintay. Sabi niya sa akin, ayaw mo ba maghintay? Sabi ko sa kanya, ikaw, gusto mo? Sabi, parehas pala tayo. So wala namang may gusto talagang maghintay, no? Kung papipiliin tayo. Pero, syempre, it's part of life. Pero siguro dahil nandito tayo sa ngayon sa society na lahat instant, di ba? Naalala ko pa dati na pagka nanonood ako ng Munting Pangarap ni Romeo, no? Kailangan, tas Friday na. Mag-aantay ako ng Saturday, Sunday, tapos Monday ko na ulit mapapanood. Ngayon, pwede mo nang panoorin sa isang upuan lahat. Di ba? So, hindi na nalalaman kung ano yung power na meron yung generation ngayon na hindi nila na-appreciate, na tayo hindi natin alam kung ano na mangyayari kay Alfred, 'di ba? Sa Saturday and Sunday, 'di ba? Tapos biglang nung Monday, dun pa lang natin malalaman. Ngayon, nawawala na yung waiting element sa buhay natin. So, ang tanong, paano ba dapat tayo mag-wait? Sino po ba dito naka-experience na maghintay? Amen. Di ba? Lahat naman, karamihan. Di ba? Ako po, naghintay na rin po ako. Na-experience ko na rin pong maghintay. Nalam niyo po yan? Green Star, no? Naalala ko nung dati sa Pasita po ako nakatira, tapos sa Manila po ako nag-aaral. Medyo late na ako nakapunta ng bus. Kasi di ba meron batch-batch yan. Sabi ko, pagka hinantay ko pa yung next na bus, makakaupo ako na mas maluwag pero malilate ako. So sabi ko, sige, sakyan ko na yung konti lang. So, nung time po na yon, bare months na po nun. So, nung bare months, ang nangyari po, tinanggal po nila lahat ng kortina. Alam niyo po yung bakit? Kasi, safety. Yes. Kasi nauso po yung hold-upan nun.
So ang ginawa po ng mga buses nung time na yun is nagtanggal po sila ng kurtina at po nung sumakay po ako nung bus noon, papunta akong school, I have to tell you, hindi po maganda yung pakiramdam ko. Kasi parang may evil spirit ako sa tiyan na gusto kong ilabas. So, naupo ako doon sa, alam mo yung parang, shucks, na ano talaga, hindi talaga okay, no? So, uupo ako, tapos ang ginawa nung uupuan ko, pinaupo ako doon sa may araw, no? So, ako yung nasa may bintana, nandun yung araw, yung tutok na tutok, yung araw sa tiyan mo, tapos alam nyo yung, paano ko ba sasabihin yung word? Yung gusto mong ilabas, tubig. Parang tubig. Di ba alam natin kung tubig o hindi? Di ba? So, ang hirap nun eh. Di ba? Pagka tubig, di ba? Parang, tapos nung umaandar na yung bus, yumuyug-yug siya, tapos yung araw tutok, sabi ko, dun ko talaga, sabi ko, yung nakipagbuno talaga ako kay Lord nun. Sabi ko, Lord, tulungan mo talaga ako. Tapos nung paakyat na kami ng SLEX, yun dun sa Star Mall po dyan, sabi ko sa konduktor, baka pwede akong bumaba. Sabi ng konduktor, naku sir, wala tayong bababaan dito. So, dumire-diretso siya. So sabi ko, ako nag-compute na po ako. Sabi ko, saan ako bababa? Ang first stop po ng Green Star na bus ay Magallanes. Tagal pa. Kung Magallanes, ginagawa pa yung Skyway nun. So, Magallanes. Never pa po ako bumaba ng Magallanes. So, hindi ko alam pag bumaba ako doon kung merong CR. Pero sabi ko, Lord, according to the faith, meron. Diba? Talagang sabi ko, hindi, Panginoon, naniniwala ako na meron. Dahil hindi ko na kaya. No? So, nung ng Magallanes, bumaba ako, tumakbo ko, sabi ko, nilid ako ng Holy Spirit at meron akong nakita. No? Sabi ko, di ba nung time na yun, hindi mo alam kung may tubig ba sa gripo, kung may tissue. Basta you gotta go. Di ba? Tapos si Lord na bahala sa iba. Di ba? Parang day by day, parang mana yan. Huwag ka magtabi ng para bukas kung ano yung ngayon, yun lang yung problemahin mo. Di ba? Ganun ako yung faith ko kay God. Sabi ko, according to your faith. Di ba? So talagang yun, nailabas ko lahat ng mga sama ng loob ko. Pero mabait ang Diyos at nakagawa nga, may way ang Diyos para may ayos ko at makapasok pa ako sa school. No? So sino dito nakaka-relate? Di ba? Hirap, no? O kaya minsan yung parang natutulog ka tapos biglang may lalabas na plema. Tapos naalala mo na sa aircon ka pala, walang bintanang nabubukas. Anong gagawin nyo? Lulunukin. Di ba? Okay, alat. Okay. So naalala ko nga yung quote na to, no, that our willingness to wait reveals the value we place on what we are waiting for. Sabi ni Charles Stanley. Our willingness to wait reveals the value we place on what we are waiting for. Tinuro yan sa amin ng mentor namin. Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go! Diba? Yung willingness natin to wait. Kung willing tayo to wait, yun yung value na piniplace natin. Diba? Nung tinuturo yan ng mentor ko, katatapos ko lang nung experience na yun. So sabi ko, yun yung value na na-place ko para makailabas ko yun, di ba? Pero in reality, kung makikita natin, sa lahat ng bagay, it reflects, it shows, di ba? Yung willingness natin, hindi na importante kung nagwe-wait ba tayo eh. Pero ano ba yung attitude natin while we are waiting? So, ang passage po na babasahin natin will be coming from 1 Samuel. So, lahat po ng stories na babasahin natin from day 1 to from week 1 to week 5, ay manggagaling po lahat sa 1 and 2 Samuel dahil dito po nakatala lahat ng buhay ni King David. Ito po ay historical account ng Israel kung paano nag-transform sila from the Judges era up to kingship. Excuse me. So, bago po tayo mag-start sa ating main passage, magka-context review po muna tayo. Ayan. Before po, yung time ng Israel, wala po silang hari.
Ang nangyayari po sa Israel noong time, nung early history nila, si God ang kanilang hari at they are being ruled by what we call judges. Ang ginagawa ng mga judges, kunyari merong mga conflict within the people, nandaya si ganito, sila yung nagiging judge. Sila din yung nakikipaglaban for the people, sila din ang nagli-lead ng war ng mga Israelites. Diba? So parang sinasabi nila, dapat ganito gagawin natin. Sila yung parang nagiging leader. They are the assigned leader ng nation at maraming judges ang Israelites noong time na yun at wala silang hari. Until dumating sila sa time na sabi ng Israelites, nakita nila sa neighboring countries nila, ay parang cool magkaroon ng hari. Di ba? Gusto rin namin magkaroon ng hari. So, yun po ang nangyari. No? Sa 1 Samuel chapter 8, makikita natin, yung mga tao nang hingi ng hari. Si Samuel po, sa mga hindi po Bible person dito, he was the last judge of Israel. So, nung time na yun, siya po yung namumuno, sabi ng mga Israelites, matanda ka na, yung mga anak mo, pasaway, kailangan namin ng someone na magli-lead sa amin. So, we want a king. So, nung sinabi yun ng mga Israelites, si Samuel, nalungkot siya. Para siyang na-hurt for the Lord kasi gusto ng mga tao ng hari. Parang, si God, wag na siya yung hari. Kailangan namin ng tao na hari. So, na-hurt siya, no? So, sabi niya, Samuel was displeased with the request and went to the Lord for guidance. Nalungkot siya na minsan nagkakaroon tayo ng ganyan, di ba, na parang yung mga tao, meron silang gustong gawin and we know that it is displeasing the Lord. Tapos parang tayo na hurt. Diba? So yun yung nangyari kay Samuel. Pero sabi nga ni God sa kanya, huwag mo nang problemahin yun. Do everything that they say to you. The Lord replied, for they are rejecting me, not you. They don't want me to be their king any longer. So wag ka nang magpaka-depressan dyan, tumayo ka na, mag-anoint ka na ng magiging king. So, because of that, nagkaroon tayo ng first king na si King Saul. Ayan. Si King Saul po, kung titingnan po natin yung account sa 1 Samuel, makikita natin that he was a head taller above everyone else. Kung tiningnan po natin yung normal or yung average height sa Israeli men, nasa 5'9" and a half po ang height. So pagka sinabi po na ang a head taller than gaano kalaki, depende sa laki ng ulo niya, no? Kung ilang inch yun. Pero siguro sa assumption natin and ang Bible scholars, it's about 6'6" to 7 feet tall si King Saul. So parang matangkad siya. And kung titingnan po natin sa passages, sobrang gwapo niya. Diba? Gwapo, tangkad. Gwapo na matangkad. So siya yung naging hari na, ito ang gusto naming magiging hari. Pero dahil nga, nung nag-start na si King Saul na maging hari, ang ginagawa po ng hari, siya po ang magli-lead sa mga battle. And sa Israel, ang tradition nila, every time they will win a battle, they will offer a sacrifice to God. That has been their tradition. Ang problema po dito is, ang meron lang karapatan na mag-offer ng sacrifice sa Israel, noong time nila, sa culture nila, ay sino lang? Sa mga Bible people, priests and Levites. Okay, meron po kasing 12 tribes doon sa Israel. No? So bloodline yan. So pag ikaw po ay nasa bloodline ka ng mga Levites, ikaw ay nagiging priest at yun lang ang pwedeng mag-offer ng sacrifice. Kung makikita po natin, si King Saul ay hindi siya Levita, hindi siya Levite. He is a king at siya ay from the tribe of Benjamin. So, ano po nangyari? Na-reject po yung first king, no? Meanwhile, Saul stayed at Gilgal. Ito yung kakatapos lang nung ng gera nila, ng mga labanan nila. And his men were trembling with fear. So Saul waited there 7 days. No? Kasi hinihintay nila si Saul para doon sa mga next na mga gagawin nila. Noong time kasi nito, they are at war sa Amalekites, Philistines. Sunod-sunod yung mga gerahan nila. At noong time na to, naghihintay sila ng offering ng sacrifice. So, noong time na to, naghintay si King Saul for Samuel. Ilang araw siya naghantay? 7 days. As Samuel had instructed him earlier, but Samuel still didn't come.
7 days naghintay, sabi niya, pupunta siya. Wala siya. Anong ginawa niya? Saul realized that his troops were rapidly slipping away. Tinatamara na, nagsisialisa na. People pleaser siya. So, ano nangyari? So he demanded, sige na, wala pa si Samuel. Diba? Hindi na ako makapaghantay. Ang tagal na nang hinintay ko, grabe. Parang century na hinintay ko. Gano'n ka ba katagal? 1 week. No? Diba? Marami sa atin, no? Ako, including me, no? Pagka gusto na natin kumain ng tama, tapos makikita ko parang wala pa ring epekto. 1 week pa lang, ka na. Di ba? Ang bilis sumuko. So he demanded, bring me the burnt offering and the peace offering. Saul sacrificed the burnt offering himself. That's a no-no sa culture nila. And kasama po yan sa mga laws ng Israel. At dahil dyan, nagalit si Samuel. Yan na po yung verse natin kanina. How foolish! Sabi ni Samuel, you have not kept the command the Lord your God gave you. Had you kept it, the Lord would have established your kingdom over Israel forever. Grabe. Yun yung plano sa bloodline mo. Diba? But because of your disobedience, hindi na yon ang mangyayari. But now your kingdom must end, for the Lord has sought out a man after his own heart. The Lord has already appointed him to be the leader of his people because you have not kept the Lord's command. Alam mo, nakakalungkot dyan. Hindi siya nag-sorry. No? Tapos ang tawag pa niya, kailan ba kasi tayo magsasacrifice? Sa Lord, your God. Basahin niyo yung passage, no? Hindi niya ina-acknowledge si God as His Lord. Now, ano nangyari next? Dumating na yung si David. Yan na. Yung promise ng kingship. David was about 13 to 15 years old nung first time siya nabigyan ng promise ni God na sinabi sa kanya, you will be king. Imagine nyo yung bata, no? Nananahimik siya. Pero sabi dito, magiging hari ka. So, ano ba nangyari dyan? So, sa 1 Samuel 16, sinabi ni God, si Samuel, sobrang malungkot siya kasi gusto ng Israel lang hari, na-reject nila si God. Tapos ngayon, yung hari na pinili nila, palpak, sobrang na-depress na naman si Samuel. So, sabi ni God sa kanya, you have mourned long enough for Saul. Huy! Diba? I have rejected him as king of Israel. So fill your flask with olive oil and go to Bethlehem. Find a man named Jesse who lives there, for I have selected one of his sons to be my king. Tumayo ka na dyan. Tama na. Lord, depress ako. Lord, kasi na-offend kay. Di ba, isang ganun tayo. Yung na-offend tayo kasi sa tingin natin na-offend si God. Kaya tayo yung na-down, no? Sabi ni God, tama, tumayo ka na dyan. No? Marami pa tayong gagawin. I-anoint mo na yung next king. So pumunta siya kay Jesse, no? Sa Bethlehem, at hinanap niya, sino kaya dito sa mga anak niya ang magiging next king. So when they arrived, tapos pagpapunta doon, pinakita yung panganay, si Eliab. Nung nakita niya yung si Eliab, Samuel took one look at Eliab and thought, surely, this is the Lord's anointed. Siguro, makisig. Kasi si Eliab po ay isang sundalo. No? So, siguro, gwapings, matangkad, tapos matipuno. No? Sabi, pagkapasok siguro sa pintuan. No? Dad, sabi ni Samuel, ganun siya. Ito ang magiging hari. Malamang ito yon, no? So sabi ni God sa kanya sa verse 7, but the Lord said to Samuel, don't judge a book, cover it. Hindi. Don't judge by his appearance or height. Huwag niya ginajudge sa height. For I have rejected him. Sabi, nawala. Ayun. The Lord doesn't see things the way you see them. People judge by outward appearance, but the Lord looks at the heart. Yan. Di ba?
So, kunyari, pagka tayo, dati, di ba, sa mga youth dyan, pagka nireject kayo, ay, ayoko yan, di ko crush yan, pangit yan eh. Sabihin nyo, uy, the Lord looks at the heart. Yan. Diba? Yan yung mga verse natin pagka kunyari nakalimutan natin mag-ayos, tapos papagalitan tayo ng boss. Kasi ako, nasa sales ako before, so pagkapawis na ayusin mo naman yung ano mo. Christian yung boss ko. Boss, the Lord looks at the heart. Diba? Pero, wag kayo Anong sinabi dito sa mga susunod? So, pinakita na lahat ng mga anak. No? Pinakita na. So, hindi pa din to? Well, hindi pa rin eh. Wala. Siguro nakatunga nga sila lahat. Sabi ni Samuel, ito na ba lahat ng mga anak mo? Kasi sabi ni God, anak mo raw eh. Ay, meron pa pala. Nakalimutan ko, meron pa pala akong anak. There is still the youngest, Jesse replied, but he's out in the fields watching the sheep and goats. Oh, okay. Yun pala, malamang, ito na yun. Kasi anak daw niya eh. Send for him at once, Samuel said, we will not sit down to eat until he arrives. So nung pagdating po ni David, galing sa arawan, makita nila. So Jesse sent for him, pagdating ni David, moreno, pero guwapings. Diba? Tapos with beautiful eyes. No? Anong sabi? Nung nakita, and the Lord said, this is the one. Di ba parang ganun tayo, di ba? Yung mga youth, pag-aatin tayo sa youth, di ba? Lord, hallelujah, ikaw lang talaga ang pinunta ako dito. Pagpunta, nakita mo, beautiful eyes, this is the one. Yan. Di ba? So, hindi natin pwedeng gamitin lang full context na dahil the Lord doesn't look on outside appearance, baka si David hindi pogi. Hindi. Pogi, pero nung time na to, bata pa kasi siya. 'Di ba? Siguro payatot pa. Tas alam niya yung 'di ba nalalaman ko pagka first year sa college, no? Yung mga first year, yung may bigote yung parang bagong tubo. Siguro gano'n, no? So, yun yung nakita nila kay David, pero nakikita nila, oy, may potential. Then after that, he was anointed, maybe 13 or 15 years old. Siguro iniisip na iba, paano magiging hari to? Payatot, shepherd. Di ba? Tapos, si King Saul, pag kino-compare siguro, ang layo. Di ba? Yun, batikan na sa gera, matipuno, matangkad. Ito, paslit lang to eh. Pero, the Lord, di ba, said that He will be king. At nung time na yun, hindi ko rin alam, no? Pero ano kayang iniisip ni David? Wow, magiging king ako. Nananahimik ako doon. Di ba? Di ba? Nagdodota lang ako doon. Tapos biglang hari na pala ako. Hindi natin alam kung ano yung iniisip niya, no? Pero after that, nagsunod-sunod na po yung kanyang greatest hits. No? He defeated Goliath. Tapos after that, Saul was impressed. Ginawa siyang leader ng army at sunod-sunod. Nung simula nung naging leader siya ng army, para siyang si Goyo. Diba? Kilala niyo po si Gregorio del Pilar. Diba? The youngest general na ang daming naipanalong gera. Parang ganun po yung nangyari kay David. Once he was installed as leader of the armies, he led them to victories. And after that, naging best friend niya rin yung prinsipe. Si Prince Jonathan. So ano po nangyari after? What happened? Yan. David continued to succeed in everything he did. For the Lord was with him. This was a reminder of a psalm, no? Psalm 1. Diba? Sa Psalm 1, sinabi doon, everything, he's like a tree planted in the streams of water that bears fruit in its season. Everything he does prospers. Bakit? Because he meditates on the word day and night. So David continued to succeed in everything. Grabe, in everything. Lahat. No? Siguro pag nagsugal siya, hindi pala. No? For the Lord was with him. Tapos after that, nung nakikita na lagi siyang nananalo, Saul recognized this. He became even more afraid of him. Yan na. It is normal for a leader na maka-feel ng ganun.
Ako po, growing up, I was the eldest sa 3 magkakapatid. Naalala ko before, hindi ko alam kung bakit ako nagkaroon ng ganong idea, pero in my mind, sabi ko, kailangan ako yung pinakamagaling sa lahat. Pag si Jan natataasan niya na ako sa grade sa school, kunyari, nagiging siyang sunshine kid, hindi pwede. Di ba? Kailangan, mas magaling ako. Tapos si Kale, ako, gumagaling na sa... Kunyari, nagbabasketball ako, doon ako nagpapakagaling. Tapos si Kale, medyo gumagaling na sa gitara. Mag-aaral ulit ako ng gitara. Hindi ko alam bakit ako nagkaroon ng ganong attitude. Wala namang nagsabi na maging ganon ako. Hindi ko alam. Siguro, ang idea ko sa sarili ko na pagkakuya ka, kailangan ikaw pinakamagaling sa lahat. Sa larangan ng sports, sa larangan ng arts, sa larangan ng academe, kailangan ako yung pinakamagaling sa lahat. Until I met my mentor. Yung mentor ko po is siya lagi na, sige, pag-speakin nyo si Paul. O sige, mentorin nyo yan. O sige, pagturuin mo doon sa leadership training. Tapos dumadating yung time sinabi ng mga tao, mas magaling na sa'yo si Paul, yung mini-mentor mo. Alam mo siya, tuwang-tuwa siya. Nagulat ako. First time ko maka-encounter ng someone na kuya na parang, sige, alam mo, galing mo daw. Lalo ka pang gumaling. Ganon. Tapos ang nangyari, pagka mga activities, ako na lang, tapos siya kumakain na lang doon. So yun pala, kaya pala. Hindi, joke lang. No? So ako, nung time na yon, sabi ko, nag-iba yung perspective ko. Ang tunay na magaling na leader, gusto niya, mag-produce siya ng leaders, next generation leaders that is better than him. So sabi ko, yun ang naging goal ko in life. No? Kaya ako pag tinatanong ako, sino pinakagwapo sa inyong mga magkakapatid? Sabi ko, sila. Kanila na lang yun. Ako mas gusto kong maging kamukha si Kristo. Ganun. Sila na lang yan. Sa kanila na yan. Yung mga madami nagkagusto, sila na yan. Si Jan na yan. Si Kale na yan. Basta ako, ang kabanalan ng Diyos ang gusto ko. So, moving forward, no, dahil doon, si Saul ay nagkaroon ng insecurity kay David. Inalaw niya yun eh. Hindi siya nag-introspect. No? Ang nangyari, imbis na, bakit ko to nafe-feel? Baka meron akong kailangan ayusin sa sarili ko. Baka insecurity to. Baka kailangan ko to i-surrender kay... Hindi. Ganun papatayin kita. So, ang nangyari, habang tumutugtog ng harp, si David ay bigla siyang sinibat ni Saul. Buti na lang, magaling yung reflex, no? Ni David, di tinamaan, no? Sabi, buti na lang, ang galing na reflex. And after that, ang dami po, kung babasahin niyo po yung mga chapters, no? Sa chapter 19, sa verses niyan, ang daming mga attempts ni King Saul. Grabe, no? Nai-insecure ako sa'yo, papatayin kita. Grabe, parang Filipino teleserye. Diba? Inaagaw niya yung pasabugin ko yung bus. Di ba? Na sinasakyan mo. Parang naging teleserye. No? Grabe. Nai-insecure lang. Gustong patayin. So, ganun yung nangyari. And ang daming mga naging attempts ni Saul kay David. And David did not retaliate. Di ba? Hirap nun. No? So, this brings us to our passage. So, nung time na yun, anong nangyari? Dahil si David ay sunod-sunod na attempt sa kanya ni King Saul, umalis siya sa palasyo. Sa palasyo na kasi siya nakatira eh. Diba? Umalis na siya sa palasyo. Tapos anong nangyari is nagpunta siya kay Samuel. Doon kung saan nagsastay si Samuel. So, after no, nakapag-usap sila ni Jonathan. Sabi niya, David now fled from Naioth in Ramah. Yan yung place kung saan si Samuel. And found Jonathan. So sinabi niya kay Prince Jonathan, no, what have I done? Ano ba ginawa ko? Diba? What is my crime? How have I offended your father that he is so determined to kill me? Ano bang ginawa ko? Ba't gusto niya akong patayin? So sabi ni Jonathan, you are not going to die. Sinasabi ko sa iyo, lahat ng mga plano ng tatay ko sinasabi niya sa akin. At kung meron man siyang magiging scheme to kill you, or meron siyang magiging gagawing grand scheme to kill you, I would know at sasabihin ko yun sa'yo. No? I know my father wouldn't hide something like this from me. It just isn't so. So parang ang sinasabi ni Jonathan, wag kang matakot, kakampi mo ko. So,
David replied, tomorrow, sabi niya, we will celebrate the New Moon Festival. Sa Hudyo po kasi, meron silang tinatawag na New Moon Festival. This is a festival that they celebrate every first day of the month ng Hebrew calendar. Depende kung 29 siya or 30 days doon sa date na yon, kung 1 day or 2 days. No? So, yan yung festival na isin-celebrate nila. So, sabi ni David, I've always eaten with the king on this occasion. Pagka may New Moon Festival at merong pa-party si King Saul, madalas lagi akong nandun. Pero tomorrow, I'll hide in the field and stay there until the evening of the third day. Kasi baka nagsasayahan lahat, sibatin ako dun eh. Diba? So, hindi ako a-attend ng New Moon Festival. Magtatago lang muna ako dito. If your father asks where I am, pag tinanong ka niya, diba? Sabihin mo, nagpunta ako ng bahay, bumalik ako sa hometown ko sa Bethlehem for a annual family sacrifice. Yun ang sabi ni David. Tapos sabi ni David, if he says fine, pagka okay lang sa kanya, hindi siya nagalit, you will know all is well. But if he is angry and loses his temper, ibig sabihin, gusto niya talaga akong patayin. Kasi pag hindi niya ako nakita, tapos okay lang, di ba? Wala, baka pwede na akong bumalik, baka init lang ng ulo. Init lang na ulo, no? Sinisibat ka. No? So, pero, sabi niya, pero pagka okay sa kanya, then sige, baka guro, stressed lang sa gera, no? So, pero pagka okay na, pagka nagalit siya at wala ako, kasi opportunity yun eh, napatayin niya ako, then, yun, we will know na he is determined to kill me. Then David asked, how will I know whether or not your father is angry? So, anong gagawin natin? Paano ko malalaman? Okay ka ba doon sa sinasabi ko? So, nagkaroon sila ng kasunduan. Sabi ni Jonathan, tomorrow we celebrate the New Moon Festival. You will be missed, no? When your place at the table is empty. Sige, gawin natin yan. The day after tomorrow, toward evening, go to the place where you hid before. Kung saan ka magtatago, after 2 days, bumalik ka dun. And wait there by the stone pile. Doon sa mga batuhan dun. Magtago ka lang dun. Meron tayong gagawin. Anong gagawin natin? I will come out and shoot 3 arrows sa side ng stone pile as I were shoot. Parang magta-target range ako. Kunyari, nagta-target range ako. So, then I will send a boy to bring arrows back. Okay, ganito natin malalaman. Pagka narinig mo, tago ka lang dyan kasi hindi natin alam. Baka merong mga sundalo na kukunin ka or what. Ito ang magiging senyales natin. Magtago ka doon sa second day, sa gabi, punta ka doon, kunyari nagsushooting practice ako. Pag sinabi ko doon sa bata, dadala ako ng PA, no? At pag sinabi ko doon sa PA ko na magsushoot lang ako dito sa side, then you will know, ibig sabihin, malalaman mo, yung ang nangyari, naging okay. As surely as the Lord, as surely as the Lord lives, that all is well and there is no trouble. Ibig sabihin, nakausap ko, na-convince ko, na-validate ko, na wala, baka init nga na lang ng ulo. No? Baka hindi naman ikaw yung sinisibat, yung dingding lang talaga. Nandun ka lang. No? So, okay, sige. Okay tandaan mo pag nag-shoot ako ng araw, dun ka lang magtago ka, tapos narinig mo na sinabi ko dun sa bata, mag-shoot ako ng araw dito sa gilid, ibig sabihin, pumunta ka na okay. Okay tayo. Good, good, good. Pero, pag sinabi ko, dun ka, lumayo, malayo ako tumira ng pana. Ayan. Then it will mean that you must leave immediately for the Lord is sending you away. So, okay, deal. Pinky swear sila, nag-pinky swear. Ganyan. Okay, huwag nyo sabihin, baka ituro nyo sa D-group nyo, nag-pinky swear. Sabi ni Pastor Paul, nag-pinky swear. Okay? So, okay. Hindi natin alam kung ano nangyari, no? Ako, siguro iniisip ni David pagka, okay, sige. La. May pangako sa akin ng Diyos. Di ba? Hindi niya ako pababayaan. So, ano nangyari? So, David hid himself in the field and when the New Moon Festival began,
Ayan na. So, andun na nga yung party. Alam niyo kung ano nangyari? Ayan. Basahin niyo yung verse 25. Verse 25 lang ha. 1, 2, 3, go. Verse 26 ako magbabasa. Verse 27, kayo magbabasa. Saul didn't say anything about it that day. Uy. Ay, nice. Okay ah. For he said to himself, something must have made David ceremonially unclean. Basahin niyo, verse 27, go. Okay. So, nung unang day, wala. Nakita ni Jonathan. Itingnan niya siguro si Saul, pati siya. Wala. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kinaumagahan. Ayan na. So, tinanong ni King Saul, bakit wala siguro parang naisip niya. Wow, concern. Okay. Etong next na verse, kayo magbabasa. Okay? So, hindi, ako pala muna tong 28. Jonathan replied, David earnestly asked me if he could go to Bethlehem. 29. Ayun. Wala siya eh. Yun yung pinag-usapan nilang script. Diba? Wala siya eh. Kailangan mayroon siyang family affair na kailangan gampanan. So, in-explain niya. So, itong next verse, kayo magbabasa. Okay? Sige, 1, 2, 3, go! Grabe. Ako lang yung pastor na nagpasabi sa buong congregation, you stupid son of a whore. No? Grabe, no? Grabe. Para makadevelop ka ng ganyang galit sa isang tao, ditiligan mo yan, kapatid. Di ba? Grabe. Do you think I don't know that you want him to be king in your place? Shaming yourself and your mother? Di ba? Buti hindi Tagalog Bible yung binabasa natin. Di ba? So, as long as that son of Jesse is alive, you'll never be king. Now go get him so I can kill him. Grabe. So sinabi ni Jonathan, but why should he be put to death? Ano ba yung ginawa niya? Then Saul hurled, sinibat na naman, nanibat na naman. Ang hilig niyan manibat. No? Spoiler alert, alam niyo kung paano siya namatay? Sa sibat. Exactly. No? Then Saul hurled his spear at Jonathan, intending to kill him. So at last, Jonathan realized that his father was really determined to kill David. Hindi natin alam, wala si David nito. So hindi natin alam, baka nag-i-ML lang si David. No? Nakaganon. Kamusta kaya doon? Nagluluto kaya ng rib si Tita Rona? Binigay doon. Diba? So, siguro ganun yung Hindi niya alam na ito na yung nangyayari doon. So Jonathan left the table in fierce anger and refused to eat on the second day of the festival, for he was crushed by his father's shameful behavior toward David. He was crushed, no? So, hindi ko alam kung ano yung kwento natin, hindi ko alam, no? Baka si David chill. Hindi natin alam naman kung si Jonathan, paano? Masasaktan si David pag nalaman niya to. No? Ang hirap ipana ng malayo. No? So, alam nyo, very emotional tong next verses.
every time na binabasa ko to, lagi akong naluluha. So, 35, verse 35 sabi, the next morning as agreed, Jonathan went out into the field and took a young boy with him to gather his arrows. Tara, punta na tayo, mag-shoot ako ng arrows. Siguro namumugto. Siguro, alam ko si Jonathan naka-shades nun kasi namumugto yung mata niya eh. Sabi niya, start running so you can find the arrows as I shoot them. Diba? So the boy ran and Jonathan shot an arrow beyond him. So, si David, siguro, hindi ako, pagdating doon, maaga ni David, ay, andyan na sila. Ano kaya yan? Pero siguro naman, siguro binabalikan niya yung time na inanoint siya ni Samuel. No? This is for me. No? Everything is gonna be good. Diba? The Lord has got you. May pangako sa'yo ang Diyos. Wala magiging problema. Babalik ka sa palasyo, babalik ka sa comfort ng palace. Kung paano man yun, si Lord ang bahala. Di ba? Lagi natin sinasabi, God's will yun eh. Problema na ng Diyos yan. Di ba? So siguro siya, okay. Tapos, si Jonathan, as he shoots the arrow, di ba? When the boy, and Jonathan shot an arrow beyond him. Habang lumilipad yung palaso na yon, lumilipad yung hope ni David pababa. Possible hindi niya akalain. When the boy had almost reached the arrow, Jonathan shouted, the arrow is still ahead of you. Hurry, hurry, don't wait. The boy quickly gathered up the arrows and ran back to his master. So siguro nung pinana ni Jonathan yung palaso na yun, si David parang, siguro gumuho yung mundo niya. Minsan meron tayong mga times in our life na merong pangako sa atin si Lord. Tapos ine-expect din natin kung paano gagawin ni Lord yung pangako niya. Tama ba? May promise sa akin si Lord eh. Nung nag-prayer mountain ako eh. Ito daw eh. Siguro ganito mangyayari. We assume, di ba? Naiisip natin ganitong way gagawin ni Lord. And minsan, pag hindi ganun yung nangyari, it breaks us. Nag-a-assume si Pastor Paul, di naman heartbroken si David. Antayin nyo. He, of course, suspected nothing. Siyempre, yung bata, nung kinuha na yung mga arrows, he, of course, suspected nothing. Only Jonathan and David understood the signal. Then Jonathan gave his bow and arrow sa bata. Tapos sabi niya, o sige na, thank you Ibalik mo na siya sa town. Ito na. Hindi na kayo. As soon as the boy was gone, David came out from where he had been hiding near the stone pile. Then David bowed 3 times to Jonathan with his face to the ground. Naghalo na yung thank you. Naghalo na yung goodbye. Both of them were in tears as they embraced each other and said goodbye. Kung titingnan natin yung other translation, David cried most. Sinasabi doon, mas grabe yung iyak ni David nung nagyayakap sila. Halo-halo yun eh. Questions. Lord, bakit? Diba? Jonathan, thank you. Hindi ko alam kung ano yung pinagdaanan mo kagabi. Paano na ako? Saan ako titira? Lord, sabi mo ganito. Diba? Tapos possibly goodbye na to. And truth be told, this was the last time they saw each other. Chapters moving forward, makikita natin that Jonathan was killed in the battle. This was the last memory of their friendship. Di ba parang, ang sarap din sana na makabawi naman ako sa'yo, Jonathan. Pag dumating yung time ko, this was their last embrace. Halo-halo yan eh. Kaya pag binabasa ko yan, sabi ko, grabe.
masakit yan for the both of them. No? And kung makikita natin yung mga pinag-usapan ni Jonathan, ang sabi ni Jonathan, if dumating yung time na hindi ka na, basta pagka naging hari ka, huwag mo akong kalimutan. Pero kung time na dumating yun at wala na ako, just show gratitude to my family. So that was the end of it. No? Kung tatanungin natin ngayon, paano nag-wait si David? Nakita ba natin na nagmura siya? Pinakita ba dun na nagreklamo siya sa Diyos? Pinakita ba dun, sinabi niya, no, instead, David and Jonathan plotted to kill Saul. Lasunin natin, lagyan natin yung tiyan ng lason. There was none of that. Yung waiting ni David was something na grabe. Lord, will mo to ah. Minsan gusto nating tulungan si God sa will niya eh. Di ba? Lord, sige, tulungan na kita, baka hindi mo kaya. Di ba yun yung ginawa ni Abraham? No? Lord, hindi mo yata kaya na magkaanak ako. Sige, tulungan ko na sarili ko. Asan na si, yung kasambahay natin? Gawa tayo ng anak. Di ba? How did David wait? Iniwan niya sa Lord. Lord, nasa iyo yung bola. Hindi ko alam kung paano mangyayari, pero naniniwala ako. Dadalhin mo ko dun. And kung titingnan po natin sa mga future, sa mga next stories natin, sa next nating mga topics sa series, makikita natin lalong lalalim yung believe natin kay David kung paano siya naghintay. This is just the beginning of the series, mga kapatid. At marami pa tayong matututunan sa buhay niya. And you know what? Spoiler alert, no? David eventually would become king of Israel, and he will be the greatest king of Israel's history. He will be the standard. Kung babasahin po natin yung first and second kings, lahat ng mga kings, ang nagiging standard bearer is si David. Because you have followed me, just as David followed. He was the standard bearer. And God would choose David's bloodline kung saan lalabas ang Messiah na si Jesus Christ. He was the Lion of Judah because he was from the tribe of Judah. Di ba? Who would have thought? No? Pero you know what? Alam niyo kung ilang taon naging king si King David? 30 years old. He waited more than 15 years for this promise. So kapatid, kung meron tayong mga pangako si God sa atin, kung meron tayong mga hinihintay na alam natin na si Lord ang nagbigay sa atin sa hearts natin, at minsan dumadating tayo dun sa point na parang, Lord, ba't parang hindi yun nangyayari? Just like David, trust in God's timing. Because in the gap of God's promise to its fulfillment lies the character we will need to sustain it. Gusto ng Diyos na pag dumating tayo dun sa point na nandun na tayo, tinatapakan na natin yung promise niya, na build sa atin yung character para hindi tayo mawala sa sustenance nun. So every time pumupunta tayo sa waiting season, it doesn't matter if we are waiting. The question is, how are we waiting? Naghihintay tayo, pero nagrereklamo tayo. Always remember, pagka tayo po ay dumadating sa waiting season, ang laging introspective question dyan, Lord, ano yung tinuturo mo sa akin? It was in Psalms, di ba, na sinabi, search me, search my heart. Know my inmost thoughts. Reveal to me everything, di ba? And lead me to your path. Lord, kung merong hindi maayos na dinudurog mo at ginagamit mo tong waiting period na to para may ayos mo yun sa akin, Lord, have your way. Have your way. Ang ganda ng song ni Jimmy Needham, no? He's
a Christian artist. Ang sinabi niya, dun sa song niya na entitled Hurricane, it's like, you're the eye of the storm watching over me. If you are the storm, let me be the casualty till I am yours alone. Tanggalin mo lahat ng mga pinangahawakan ko. Habang naghihintay ako hanggang sa dumating ako dun sa point na ikaw na lang yung hawak ko. Dalhin mo ako dun. Para pagdating ko dun, Lord, I will reflect your character and you will be glorified. So that is my prayer for everyone, no? As the start of our series, lahat tayo dumadating sa waiting time. And it's hard to wait. Hindi masaya na maghintay. Lahat yan, lahat tayo. Pero as we are waiting, always ask, no, Lord, instead of asking the question, ba't mo to ginagawa? Ba't hindi mo pa sinasagot? Ang daming mga tanong na pwede nating itanong eh. Diba? Pero ang lagi nating itanong, Lord, ano ba yung character na gusto mong mabuild sa akin? Tulungan mo ko na mabuild ko yun. Para when the time is right, dumating ako dun sa moment na yun. Hindi ako magiging frustrated leader. Hindi ako magiging frustrated teacher. Hindi ako magiging frustrated mentor. I will be a mentor, a teacher, a preacher that reflects who you are. Let us pray. Dear Heavenly Father, we want to thank you for this time that you have given us. Thank you, Lord God, na binigyan mo kami, Lord God, ng template sa life ni David on how we are supposed to wait. Father, right now, kung merong mga brothers and sisters right here na nag-experience, Lord God, ng waiting season nila, Lord, I pray that this message will be an encouragement to everyone. An encouragement to all of us, Lord God. Na pagka dumadaan man kami sa point na naghihintay kami, it is not to bring us down. Hindi yun dahil hindi mo kami mahal. Hindi yun dahil nakalimutan mo na kami. Binibigay mo yun, Lord God, dahil meron kang binibuild sa amin character. Dahil, Lord, you know na in order for us to sustain yung calling namin, we will need a set of characteristics, Lord God, in us. Because, Lord, every good thing comes from you. And pag may aayos namin yung character namin doon sa pruning season namin, sa waiting season namin, that good thing na ibibigay mo sa amin will have no trouble attached to it. So, Father, you are the God of great timing. You are the God of second chances. You are the God of faithfulness, and you always keep your word. So, Father, may it be true in our lives, in this church, as we wait on you. Thank you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen.